Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa amma ba'd. Sa araw na ito, ika-5th ng Sha'ban sa year 1447 Ba'd al-Hijrah na naayon sa 24 ng January 2026 sa ikalawang klase natin sa Kitab As-Siyam mula sa aklat ni Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Manhaj As-Salikin. Ipagpapatuloy natin ang ating klase dito bidnillahi ta'ala. At sa huli nating klase, nakuha natin kung ano ang siyam, ano ang ibig sabihin ng siyam, lugatan wa istilahan, at kinuha rin natin kung ano ang batayan natin, ano ang dalil natin para sa pag-aayuno, at ano ang layunin para sa pag-aayuno, at ano-ano ang mga uri ng pag-aayuno, at kanino wajib, sino-sino ang obligado sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At binanggit natin doon 3 palatandaan sa lalaki at sa babae, at may ika-4 para sa babae. At binanggit rin natin ano ang mga palatandaan na ang isang tao ay baligh, at ano ang hatol sa pag-aayuno ng mga bata, at ano ang ibig sabihin ng qudra sa pagsamba, at sino ang mga may pahintulot na hindi mag-ayuno, at paano natin malaman na pumasok ang Ramadan, at kailan natin kinukumpleto ang Sha'ban na 30 days, at ilan saksi ang kailangan natin para malaman natin kung pumasok ang Ramadan o hindi, at gayon din para sa Shawwal, para sa Eidul Fitr, at ano ang gagawin kapag nakita ang buwan sa isang lugar at hindi nakita sa ibang lugar, at ano rin ang hatol kung magbabase tayo sa calendar. At nakuha natin ito sa unang klase. Maaari ninyo itong balikan sa recording bi'idhnillah ta'ala. Sa araw na ito, kukunin natin mula sa sinabi ni Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, kung saan sinabi niya, وَيَجِبُ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ لِصِيَامِ الْفَرْضِ وَيَجِبُ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ لِصِيَامِ الْفَرْضِ. Dito, binanggit ni Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala ang bagong paksa, kung saan binanggit niya ang pagiging wajib, pagiging obligado ng intention ng niya. Kaya sinabi niya, at kinakailangan na magkaroon ng intention sa bawat gabi para sa obligadong pag-ayuno, lisiyamil fard. At hindi magiging tama ang pag-aayuno ng isang tao kung wala siyang intention, ayon sa napagkasunduan ng 4 na madhab, bitifaqi madhahibul arba', dahil sa hadith na alam natin lahat, hadith ni Umar radiyallahu anhu, kung saan kanyang sinabing, innamal a'malu binniyat, katotohanan ang mga gawain ay nakabatay sa mga intensyon. Kaya ang tanong dito, sapat ba na magkaroon ng intention ang isang tao sa simula ng buwan para sa buong buwan ng Ramadan, o kinakailangan niya baguhin ang kanyang intention bawat gabi? Ulitin natin, sapat ba na isang intention lang ang gagawin ng isang tao sa simula ng Ramadan para sa buong Ramadan, o kinakailangan sa bawat gabi kailangan niya baguhin ang kanyang intention? So dito, may dalawang opinion ang mga ulama tungkol sa masala na ito. Ang unang grupo ng mga ulama, nagsabi sila na sapat na ang intention sa simula ng Ramadan para sa buong buwan, dahil ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay may tuturing ng isang ibada lamang, isang uri ng pagsamba. At sinabi ng iba mga ulama na hindi, kinakailangan natin baguhin ang intention sa bawat gabi, dahil ang bawat araw ay hiwalay na ibada, tulad ng sala. Hindi natin pwede sabihin na iisa lang ang
pwede tayong mag-intention para sa sala sa simula ng araw, para sa Fajr, Dhuhr, Asar, Maghrib at Isha. So kailangan natin ng bagong intention. So kaya sabi nila, gayon din para sa Ramadan, para sa bawat araw kailangan sa gabi before dun, dapat may intention tayo. At mahabang ang discussion ng mga ulama tungkol sa usaping ito. At may magandang paliwanag si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala na nabanggit sa Majmu' al-Fatawa. Sinabi niya, kullu man alima anna ghadan min Ramadan wa huwa yuridu sawmahu faqad nawa sawmahu. Ang bawat tao na alam niya na bukas ay Ramadan at nais niyang mag-ayuno, siya ay nagkaroon ng intention ng pag-aayuno. At kapag gusto natin gumising para sa suhur, ito rin ay isang palatandaan na mayroon tayong intention. So ito ang tungkol sa niya, tungkol sa intention para sa Ramadan. Pagkatapos sinabi niya, wa amman naflu fayajuzu biniyatin minan nahar. Ngunit para sa nafal, ibig sabihin ng voluntary na pag-aayuno, hindi wajib, hindi sa Ramadan, pinahihintulutan ang intention mula sa araw. So hindi kailangan, hindi wajib na ang intention ay mula sa gabi bago ang araw kung kailan tayo mag-ayuno. So kahit mag-intention tayo sa kaligitnaan ng araw, ipinapahintulot ito. At ano ang dalil dito? Anong katibayan natin dito? Ito ay dahil sa hadith ni Aisha radiyallahu anha sa Sahih Muslim. Sinabi niya, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhata yawmin. Pumasok sa akin ang propeta sallallahu alayhi wa sallam isang araw. Faqal, hal indakum shay? At sinabi niya, mayroon ba kayong anumang bagay? Ibig sabihin mula sa pagkain. Faqulna la. Sinabi namin wala. Kaya sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, fa inni idhan saim. Kaya gayon ako ay mag-aayuno. So ito ang palatandaan na para sa mga voluntaryong pag-aayuno, kahit ang intention ng isang tao ay magsimula sa gitna ng araw, wala itong problema dahil ginawa ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang condition na binanggit ng mga ulama ay dapat hindi siya nakagawa ng anumang bagay na nakakasira ng kanyang pag-aayuno mula sa Fajr, tulad ng pagkain, pag-inom at iba pa. At pag nilayan natin ang hadith na ito, na ang pinakamainam na tao na naglakad sa ibabaw ng mundong ito at ang pinakamamahal na alipin ng Allah, minsan ay pumapasok siya sa kanyang bahay na wala silang anumang pagkain. At sa hadith ni Aisha radiyallahu anha sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim, sinabi ni Aisha radiyallahu anha, ibna ukhti, o anak ng aking kapatid, ibig sabihin pamangkin, in kunna lananzuru ilal hilal, thumma al-hilal, thalathata ahilla fi shahrain. Minamasdan namin ang bagong buwan. Pagkatapos ang bagong buwan, 3 beses sa paglitaw ng bagong buwan sa loob ng 2 buwan. Ibig sabihin sa loob ng 2 months. Wa ma uqidat fi abiyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nar. At wala man lang sinisindihang apoy sa mga bahay ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, wala silang maluto. At alam natin na ang mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kanilang bilang ay 9. Fakultu ya khala, ma kana yu'ishukum. Kaya sinabi ko, ang nagsalaysay ng hadith na ito, o tita, at ano ang ikinabubuhay ninyo? Faqalat al-aswadan. Sinabi niya ang 2 itim. Yani at-tamar wal ma. Ang dates, ang dates at ang tubig. So ito lang ang kinakain at iniinom nila sa loob ng 2 buwan. At ito ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At kung titingnan natin, ikumpara natin sa ating mga sarili na yon. Kapag ang isang tao ay hindi nakakakain ng almusal, o hindi nakakakain ng tanghalian o hapunan, o kahit hindi lang niya nagustuhan ang pagkain, agad silang nagrereklamo, wallahul musta'an.
Pagkatapos sinabi niya, wal marid alladhi yatadarraru bis-sawm wal musafir lahum al-fitru was-siyam. Pagkatapos sinabi niya, ang taong may sakit na napipinsala sa pag-aayuno at ang naglalakbay ang musafir, lahuma al-fitru was-siyam. Pareho silang may pahintulot na either mag-ayuno sila o hindi sila mag-ayuno. Para sa tao na may sakit na kung saan napipinsala siya, at para sa isang musafir naglalakbay. At ano ang katibayan natin dito? Anong dalil natin dito? Ito ang sinabi ng Allah Azza wa Jal, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. At sino man sa inyo ang may sakit o naglalakbay, kung gayon ay mag-ayuno siya ng ibang araw. Bakit? Yuridullahu bikumul yusr. Dahil nais ng Allah para sa inyo ang kagaanan at hindi niya nais para sa inyo ang kahirapan. At ang aya na ito ay nasa Suratul Baqarah. At ang aya na ito ay patunay na pinahintulutan ang isang taong may sakit at nahihirapan sa pag-aayuno o ang isang taong naglalakbay at nahihirapan siya mag-ayuno, na wag mo nang mag-ayuno sa araw na iyon. Sa halip, mag-ayuno sila sa ibang araw pagkatapos ng Ramadan. Bayaran nila ito pagkatapos ng Ramadan. At ano ang hikmah dito? Ano ang wisdom dito? Ito ay dahil nais ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kagaanan para sa atin at ayaw niya na tayo ay mahirapan. Sinabi ni Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, al-marid. So sino ang marid? Ang taong may sakit. Ang tinutukoy dito ay ang taong may sakit na maaring magamot. Dahil may iba tayong hatol, may iba tayong hukom para sa isang tao na mayroon siyang sakit pero hindi siya magagamot. At ito ay, ang pag-ayuno ay makakapinsala sa kanya. Ibig sabihin, maaring lumala ang kanyang sakit kung siya ay mag-aayuno. Sa ganitong kalagayan, ipinapahintulot sa kanya na hindi muna siya mag-ayuno sa araw na iyon at nararapat sa kanya ang al-qada. Ibig sabihin, bayaran niya ito pagkatapos ng Ramadan. Meron siyang utang. Ngunit ang sakit na magaan lang tulad ng sipon o magaan na sakit sa ulo, sa mga sitwasyon na ito, hindi pinahintulutan sa kanya na itigil ang kanyang pag-aayuno. Bakos wajib sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang pag-aayuno at ito ay ayon sa ittifaq, pagkakaisa ng apat na madhab. At ang ikalawang punto, sinabi niya al-musafir, ang isang taong naglalakbay. Paano natin malalaman kung ang isang tao ay isang musafir o isang taong naglalakbay? Ibig bang sabihin kapag sumakay siya mula sa kanyang bahay papunta sa downtown, siya ba ay may tuturing na isang musafir? Ang sagot ay hindi. Matatawag lamang ang isang tao na musafir kapag siya ay lalakbay ng 4 na burud. At nagbigay si Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala ng fatwa na ang 4 na burud ay humigit kumulang ng 80 kilometers. At ito rin ang binanggit ng ibang mga ulama pagkatapos niya tulad ni Sheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullahu ta'ala, ang mufti na yun sa Mamlaka. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay maglalakbay ng 79 kilometers, hindi siya may tuturing na isang musafir, isang taong naglalakbay. At ano ang dalil natin dito na ang paglalakbay ay nasa 80 kilometers? Ito ay dahil sa salaysay na nasa Sunan al-Bayhaqi at sinabi ni Sheikh Al-Albani na ito ay sahih. Sinabi sa salaysay, anna Ibn Umar wa Ibn Abbas radiyallahu anhuma kana yusalliyani rak'atain wa yuftirani fi 4 burud fama fawqa dhalik. Na si Ibn Umar at si Ibn Abbas radiyallahu anhuma, sila ay nagsasagawa ng sala ng 2 rak'a, ibig sabihin, 'qasar. Wa yuftirani, at sila ay
kumbaga tinitigil nila ang kanilang pag-aayuno o hindi sila nag-aayuno kapag ang paglalakbay ay 4 na burod o higit pa. At tulad na nabanggit natin, ito ay 80 kilometers. At mula kay Ata rahimahullah sa musannaf ni Abdul Razzaq as-San'ani rahimahullah, sinabi niya, Su'ila Ibn Abbas, tinanong daw si Ibn Abbas radiyallahu anhuma, aaqsuru salata ila Arafah? Kung maari bang makasar na i-shorten ang kanyang sala papunta sa Arafah? At dapat natin malaman na si Ibn Abbas radiyallahu anhuma, sa panahon na yun, nakatira siya sa loob ng Makkah. So sinabi ni Ibn Abbas, hindi. Walakin ila Usfan, wa ila Judda, wa ila At-Taif. Sinabi niya hindi. Ngunit maaring itong gawin papunta sa Usfan, sa Jeddah at sa Taif. 3 lugar sa Saudi Arabia. At kung titingnan natin sa Google Maps, mula sa Masjidul Haram papunta sa Arafah, ito ay nasa 22 kilometers. Kaya hindi sinabi ni Ibn Abbas na pwede tayo makasar papunta sa Arafah dahil hindi siya musafir. At mula sa Masjidul Haram papunta sa Jeddah ay nasa takriban 90 kilometers. At Masjidul Haram papunta sa Taif naman ay nasa 98 kilometers. At Masjidul Haram papunta sa Usfan ay nasa 85 kilometers. At ito ay base sa mga bagong daan na meron tayo sa panahon natin. At walang duda na makakaiba ito ang distansya dati. Maaaring mas mahaba ito o mas maikli. Ngunit malinaw natin makikita dito na matatawag lamang ang isang tao na musafir kapag ang kanyang paglalakbay ay lalampas sa 80 kilometers. At doon niya pwede i-apply ang lahat ng mga hatol tungkol sa isang musafir. At walang pagkakaiba kung ang isang tao ay naglalakad o sumasakay ng kamilyo o sumasakay ng sasakyan o sumasakay ng tren o sumasakay ng eroplano, basta ang distansya ng dalawang lugar ay aabot ng 80 kilometers mula sa huling bahay ng lugar na iyon hanggang sa unang bahay kung saan siya magpunta. Kung aabot ito ng 80 kilometers, ang tao na iyon ay isang musafir. So ang tanong na yun, ano ang mas mainam gawin ng isang tao sa buwan ng Ramadan? Mag-aayuno ba siya o hindi mag-aayuno habang siya ay naglalakbay? So maaaring may magsabi na sa panahon natin na yun, hindi man tayo mahirapan sa paglalakbay dahil komportable ang sasakyan, ang tren o ang eroplano at hindi tulad dati kung saan gumagamit sila ng mga hayop tulad ng kamelyo, kung saan inaabot sila ng ilang araw, naglalakad sila at sumasakay sila sa mga hayop. At ang sagot dito ay hindi natin dapat tignan ang haba ng oras ng biyahe, kundi ang dapat tignan natin ang distansya. Halimbawa, kung sa panahon natin na yun, kung sasakay tayo ng tren mula sa Jeddah papunta sa Makkah, ito ay nasa 20 to 30 minutes lang ang biyahe. 20 to 30 minutes lang ang biyahe. Ngunit hindi ito ang batayan. Kundi kung umabot ito ng 4 na burod o 80 kilometers. Ngayon, alin ang mas mainam para sa isang tao? Mag-aayuno ba siya sa buwan ng Ramadan o hindi? Dahil meron tayong isang hadith, meron tayong mga ahadith kung saan ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nag-aayuno habang siya ay naglalakbay. At meron rin tayong mga ahadith tulad ng nasa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim kung saan habang naglalakbay ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, may isang tao na nakaranas ng matinding kahirapan. At sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Laysa min al-bir as-sawm fi safar." Hindi kabilang sa albir, sa kabutihan o sa takot sa Allah, ang pag-aayuno sa paglalakbay sa safar. So may iba't ibang opinion ang mga ulama, abot ito ng 4 na opinion tungkol dito kung ano ang mas mainam. At ang pinakamalapit na opinion, wallahu alam, matapos natin ipunin ang lahat ng mga adilla mula sa Quran at sa Sunnah, ang sagot dito ay bumabalik ito sa kalagayan ng tao mismo. Kung ang isang tao ay naglalakbay
at nahihirapan siya sa kaniyang paglalakbay, mas mainam para sa kanya na hindi mag-ayuno. Ngunit kung ang isang tao naman siya ay maglalakbay, ngunit hindi siya mahirapan, mas mainam para sa kanya ang pag-aayuno. At walang duda na kung kaya niya mag-ayuno habang naglalakbay, ito ay mas mainam dahil gagawin niya ito habang siya ay nasa loob ng buwan ng Ramadan, isang buwan na may baraka at biyaya. At mas mabuti na matapos niya ito sa loob ng buwan ng Ramadan kaysa sa magkaroon siya ng utang at babayaran niya ito pagkatapos ng Ramadan. Pagkatapos, sinabi ni Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, wal haidu wan nufasa yahrumu alayhima as-siyam wa alayhima al-qada. Ang isang babae na may regla, may menstruation, at ang babaeng may postnatal bleeding, ibig sabihin, dugo na lumalabas pagkatapos manganak ang isang babae. Para sa dalawang grupong ito, haram para sa kanila, ipinagbabawal para sa kanila ang pag-aayuno at kinakailangan nila bayaran ito pagkatapos ng Ramadan. At ano ang katibayan natin dito? Ito ay ang hadith ni Aisha radhiyallahu anha sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim, kung saan tinanong siya, ma balul haid taqdi as-sawm wa la taqdi as-salah. Sinabi ng isang babae kay Aisha radhiyallahu anha, bakit ang isang babae na may regla na kailangan bayaran niya ang pag-aayuno pagkatapos ng Ramadan, ngunit hindi niya kailangan bayaran ang sala? Yani kung titingnan natin, bakit hindi inutusan ang babae na bayaran niya ang lahat ng mga sala na hindi niya isinagawa sa loob ng habang siya ay may regla, ngunit kailangan niya bayaran ang pag-aayuno? So tinanong siya ni Aisha radhiyallahu anha, haruriya anti? Kaya sinabi niya, isa ka bang haruriya? At ang harura, ito ay isang lugar kung saan nagtipon ang mga khawarij sa panahon na iyon, sa lugar na harura. Kaya ang tawag sa mga khawarij na galing sa lugar na iyon, sa panahon na iyon, ay haruri. At bakit ito tinanong ni Aisha radhiyallahu anha? Dahil ang mga khawarij, ginagamit nila ang sariling opinion at nagtatanong na bakit ganito ang iniutos at bakit ganito ang ipinagbawal. Samantala, ang kinakailangan sa atin, kinakailangan sa isang mananampalataya na sumuko sa mga utos ng Allah. At hindi natin dapat tanungin, i-question bakit ito, bakit gadon. Kaya sinabi ng babae na yun, hindi siya mula sa haruriya, kundi nagtatanong lamang. Pagkatapos ay sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, kana yusibuna dhalik fanu'maru biqada'i sawm wala nu'maru biqada'i salah. Sinabi ni Aisha, naranasan namin iyon, ibig sabihin ang regla sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, at inuutusan kami na bayaran ang pag-aayuno, ngunit hindi kami inutusan na bayaran ang sala. At sa isa pang hadith sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim, mula kay Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sinabi niya na tinanong ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum? Hindi ba kapag nagkaregla ang isang babae, hindi siya nagsasagawa ng sala at hindi siya nag-ayuno? At sumagot ang isang lalaki na oo. So kaya ang dalawang hadith na ito ay patunay na hindi pinahihintulutan ang isang babaeng may regla na mag-aayuno. At ito ay may ijma' na mga ulama at nakakaisa ang lahat ng mga ulama na haram para sa isang babae na may haid at nifas, ibig sabihin may regla at postnatal bleeding, na mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Tanong, paano kung mag-aayuno ang isang babae at bago dumating ang Maghrib, sabihin natin mga 10 minutes bago pumasok ang Maghrib, dinatnan siya ng regla? Ang sagot, masisira ang kanyang pag-ayuno para sa araw na yon
at kailangan niya itong bayaran pagkatapos ng Ramadan. Tanong, paano kung sa gabi ay naputol ang regla ng isang babae at pumasok ang Fajr nang hindi pa siya nakapagsagawa ng ghusl? Dahil sa simula ng aklat na ito, mayroon tayong tinatawag na Kitabut Tahara. At kapag nagkaregla ang isang babae at naputol ang kanyang regla, kinakailangan sa kanya na gumawa ng ghusl o maligo. So paano kung naputol ang regla ng isang babae sa gabi at pumasok ang Fajr na hindi pa siya nakapagsagawa ng ghusl? Ang sagot, pinahintulutan ang isang babae na ipagpaliban, i-delay niya ang ghusl kahit pumasok na ang Fajr. Basta naging malinis siya before pumasok ang Fajr. Before pumasok ang Fajr. At ano ang dalil natin dito? Ito ay qiyas sa hadith tungkol sa janaba. Ibig sabihin, sa kalagayan ng isang tao na nakipagtalik sa kanyang asawa, na pinahintulutan siyang maligo matapos pumasok ang Fajr bago siya magsagawa ng sala at tama ang kanyang pag-aayuno. Ito ay ayon sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha at si Salama radhiyallahu anha sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junub min ahlihi thumma yaghtasil wa yasum. Sinabi niya, dinadatnan ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ng Fajr habang siya ay nasa kalagayan ng janaba, habang siya ay junub. Dahil sa kanya pamilya, ibig sabihin dahil nakipagtalik siya sa kanyang pamilya sa gabi na iyon. Pagkatapos ay naliligo siya at nag-aayuno. So, isa pang tanong, maaari ba sa isang babae na gumamit ng gamot, ng pills, upang ma-delay ang kanyang regla para makapag-ayuno siya sa buwan ng Ramadan? Sinabi ni Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, kung sinabi ng mga doktor na hindi ito makakapinsala sa kanya, walang problema. Ibig sabihin, maaari siyang uminom ng gamot para hindi siya dadatnan ng kanyang regla sa buwan ng Ramadan para matapos ang kanyang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Pagkatapos nito, binanggit niya ang pag-aayuno para sa isang babaeng buntis at isang babae na nagpapadede. So sinabi niya, وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا وَأَطْعَمَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. So sinabi ni Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala na ang buntis at ang babae na nagpapadede, kung natatakot sila para sa kanilang anak, maari silang mag-iftar, ibig sabihin maari sila hindi mag-ayuno, at kinakailangan sa kanila ang qada, kinakailangan bayaran nila ito pagkatapos ng buwan ng Ramadan, wa at'amata, at kailangan na magpapakain sila para sa bawat araw ng isang miskin. Ibig sabihin, pinahintulutan ang isang ina na hindi mag-ayuno sa buwan ng Ramadan kung natatakot siya para sa kanyang sarili o para sa kanyang anak at nakasundo ang apat na madhab sa masala na ito. At ano ang katibayan natin para dito? Mula kay Anas bin Malik al-Ka'bi radiyallahu anhu, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jal wada'a 'anil musafiri shatara as-salah wa 'anil musafiri wal hamili wal murdi'i as-sawm aw as-siyam. Sinabi niya, pinagaan ng Allah para sa isang manlalakbay, para sa isang musafir, ang kalahati ng sala. Yani, imbis na magsala siya ng 4 na rak'a, ginawa itong 2 rak'a. Wa 'anil musafiri, at pinagaan din niya para sa isang tao na naglalakbay at ang isang babaeng buntis at nagpapadede, ang saum, ang pag-aayuno. At ang hadith na ito ay nasa At-Tirmidhi, Wan-Nasa'i, wa Ibn Majah, at sinabi ni Sheikh Al-Albani, ito ay sahih. So tanong, kung hindi natatakot ang babae
Kung hindi natatakot ang babae na mapinsala siya, na mapinsala ang kanyang sarili o ang kanyang anak, ipinapahintulot ba sa kanya na mag-ayuno siya? At ang sagot dito ay oo. At tanong, kung hindi nag-ayuno ang isang ina, ano ang kailangan niyang gawin? Kung hindi nag-ayuno ang isang nanay, ano ang kailangan niyang gawin? So mayroon tayong tatlong akwal dito, tatlong kasabihan dito. Ang una, kinakailangan niya itong bayaran. Kinakailangan niya ito, bayaran lang, at hindi kinakailangan na magpakain ng mga masakin, na mga mahirap. Ito ang pananaw ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Ikalawang opinion. Kung natatakot siya para sa kanyang sarili, ibig sabihin ng isang nanay, natatakot siya para sa kanyang sarili, kinakailangan niyang bayaran ito. Ngunit kung natatakot siya para sa kanyang anak, kinakailangan niyang bayaran at para sa bawat araw magpakain ng isang miskin, na isang mahirap. At ito ang pananaw ni Ibn Umar radiyallahu anhuma. So ang ikatlong opinion, kinakailangan sa kanya na magpakain lamang at hindi niya ito bayaran. At hindi na niya ito bayaran. Hindi na wajib sa kanya ang al-qada. Ito ang pananaw ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. So makikita natin dito na kahit ang mga sahaba ay hindi nakaisa sa masala na ito, sa issue na ito. So, ano ang katibayan ng mga nagsasabi na kailangan lang niya bayaran at hindi magpakain ng mga masakin? Ito ay ayon sa hadith kanina ni Anas radiyallahu anhu na binanggit natin. Sinabi nila na ang hatol sa buntis at ang isang babaeng murdi na nagpapadede ay tulad ng hatol ng manlalakbay, at ang isang taong may sakit na inaasahang gagaling siya. Dahil kapag naglalakbay ang isang tao o may sakit siya, nahihirapan siya at ang kaniyang kahirapan ay pansamantala lang. At ito daw ay tulad ng isang babae na buntis at nagpapadede. So ang kaniyang kahirapan daw ay pansamantala lang. Hindi daw ito katulad ng isang matanda na hindi niya kayang mag-ayuno o isang taong may sakit na hindi na magagamot. At ang kanyang kahirapan ay hindi nawawala. Kaya inutusan sila na magpakain lang para sa bawat araw ng isang miskin. Ala kullin, mahaba ang talakayan sa masala na ito, at ang pananaw ni Imam Sa'di rahimahullah ay kinakailangan niyang magpakain at magbayad para sa bawat araw. Pagkatapos sinabi niya, binanggit niya ang pag-aayuno para sa matatanda at para sa mga may sakit na hindi na magagamot. Sinabi niya, wal-ajizu anis sawm likibarin aw maradin la yurja bur'uhu fa innahu yat'amu an kulli yawmin miskina. At ang isang tao na hindi niya kayang mag-ayuno dahil sa kanyang katandaan o sa sakit na hindi inaasahang gumaling, siya ay magpapakain para sa bawat araw ng isang miskin, ng isang mahirap. At ang katibayan natin dito ay ang aya ng Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. At para sa mga may kakayahan ngunit may matinding kahirapan ay ang fidya. Ano ang fidya? Ibig sabihin, ito yung ta'amu miskin, ang pagpapakain sa mahirap. At iniulat ni Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala mula kay Ibn Abbas radiyallahu anhuma, sinabi niya, laysat bimansukha. Ang aya na ito ay hindi mansukh, ibig sabihin hindi ito nabura ang hatol na ito. Ang tinutukoy daw dito, huwa shaykhul kabir wal mar'atul kabira. Ito ay tumutukoy sa matandang lalaki at matandang babae. La yastati'ani an yasuma, at hindi niya kayang mag-ayuno. Fayut'imani makana kulli yawmin miskina. Kaya sila ay magpapakain kapalit ng bawat araw ng isang miskin, na isang mahirap.
At may ulat din na noong tumanda si Anas bin Malik radiyallahu anhu at hindi na niya kayang mag-ayuno, hindi siya nag-ayuno, sa halip tinipon niya ang 30 mahihirap at pinakain niya sila hanggang sila ay mabusog. So tanong, paano ang pagbabayad ng fidya? So ang fidya ay binabayaran sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain sa mahirap. So maaari itong gawin sa dalawang pamamaraan. Una, ang pagkain na hindi pa luto. Ibig sabihin, ibibigay natin ito sa kanya na hindi pa luto. O ang pagkain kung saan lulutuin natin ito at ipakain natin ito sa kanila hanggang sila ay mabusog. So ang tanong, kung hindi luto ang pagkain na ibibigay natin, anong uri ng pagkain ang dapat ibigay natin? Anong klaseng pagkain dapat ibigay natin? So sinabi ni Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala na kinakailangan na magbigay ng qutul balad, ibig sabihin ng staple food, na ang mga pangunahing pagkain na karaniwang kinakain ng mga tao sa isang lugar tulad ng dates o bigas at iba pa tulad sa ibang mga lugar, mais, ila akhirih. So tanong, gaano karami ang pagkain na dapat ibigay natin? So kung hindi ito luto, kailangan natin magbigay ng isang sa'. At ito ay katumbas ng 1 kilo at kalahati, 1.5 kilograms sa modernong sukat. At kung ang isang matanda o ang isang taong may sakit na hindi na magagamot ay may kakayahan pa rin mag-ayuno, kaya niya mag-ayuno, pinapahintulutan pa rin sa kanya ang pag-aayuno at ito ay ayon sa ijma', pagkakaisa ng mga ulama. Pagkatapos nito, binanggit niya kung ano ang gagawin kapag nag-iftar ang isang tao sa araw ng Ramadan. Kapag nasira ang pag-ayuno ng isang tao sa araw ng Ramadan. Sinabi niya, وَمَنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاء فَقَطْ إِذَا كَانَ فِطْرُهُ بِأَكْلٍ أَوْ بِشُرْبٍ أَوْ قَيْءٍ عَمْدًا أَوْ حِجَامَةٍ أَوْ إِمْنَاءٍ بِمُبَاشَرَةٍ. At ang sino mang nag-iftar, sa kanya ay qada lamang. Kung ang kaniyang pag-iftar ay dahil sa pagkain o pag-inom o sadyang pagsusuka o hijama o direktang pagpalabas ng similya. Ibig sabihin, ang sino mang nasira ang kanyang pag-aayuno, kailangan lang sa kanya ang qada. Ibig sabihin, bayaran niya ito sa pamamagitan ng pag-ayuno pagkatapos ng Ramadan. Kung nasira ito sa pamamagitan ng pagkain o pag-inom o sadyang pagsusuka o hijama o pagpalabas ng similya dahil sa direktang pakikipag-ugnayan, ila akhirihin. So binanggit ni Imam Sa'di rahimahullah ta'ala na may mga ilang bagay na kapag ginawa natin ito ng sinasadya, kapag ginawa itong sinasadya, kailangan lang sa kanya ito bayaran, dahil may mga bagay naman na hindi lang niya dapat bayaran. Kapag ginawa niya ito, hindi lang dapat niya bayaran, may mga ibang hatol pa na kailangan niyang gawin. May mga ibang obligasyon pa na kailangan niya ito gawin at tatalakayin natin ito binillahi ta'ala. So ano ang katibayan na kapag kumain o uminom ang isang tao ng sinasadya ay nasisira ang kanyang pag-aayuno? Ito ay dahil sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. At kumain kayo at uminom hanggang sa luminaw sa inyo ang puting sinulid mula sa itim na sinulid sa pagsikat ng Fajr, kung saan makikita natin na mahati ang kadiliman at ang liwanag sa Fajr. Thumma atimmu siyam ila layl, ay kompletuhin ninyo ang pag-aayuno hanggang sa gabi. Ibig sabihin, pinahintulutan tayo ng Allah na kumain at uminom sa gabi hanggang sa Fajr. At ipinagbawal sa atin ang pagkain at pag-inom mula pagpasok ng Fajr hanggang sa Maghrib. At sinabi ni Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah ta'ala na kung ang isang musafir
kung ang isang manlalakbay at ang isang marid, ang isang taong may sakit, kapag hindi sila mag-ayuno, kinakailangan sa kanila ang qada, kinakailangan nila ito bayaran sa ibang mga araw, mas lalong obligado at nararapat ang qada sa isang taong na sadya niyang sinira ang kanyang pag-ayuno sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom. Ang tanong, ano ang hatol sa paglunok ng laway habang siya ay nag-aayuno? Dahil makikita natin ang ibang mga tao na sa araw ng Ramadan, dura sila ng dura dahil inaakala nila na ang paglunok ng laway ay nakakasira ng pag-aayuno ng isang tao. So ang sagot dito ay kung nilunok ng taong nag-aayuno ang sarili niyang laway at hindi ito lumabas mula sa kanyang bibig at hindi niya ito inilabas at muling binalik, ibig sabihin ay nanatili ito sa loob ng kanyang bibig, hindi ito nakalabas, hindi ito nakakasira ng pag-aayuno, at ito ay ayon sa ijma', nakasundo ang mga ulama at binanggit ang ijma' na ito sila Ibn Hazm An-Nawawi at Ibn Muflih. Pagkatapos sinabi niya, aw qayin amdan, o ang sinasadyang pagsusuka. Ibig sabihin, kung ang isang tao ay nagsuka ng sinasadya habang siya ay nag-aayuno, kinakailangan niyang bayaran ang araw na iyon at mag-ayuno sa ibang araw. Anong katibayan natin dito? Ito ay ang salaysay ni Ibn Umar radiyallahu anhuma sa Sunan Abi Dawud at Tirmidhi, Ibn Majah, at sinabi ni Sheikh Al-Albani na ito ay sahih, kung saan sinabi niya, man istaqa'a wa huwa sa'imun fa alayhi al-qada. Sino man ang nagsuka ng sinasadya, halimbawa, ipasok niya ang kanyang daliri sa loob ng kanyang bibig upang kasuka siya, fa alayhi al-qada, obligadong bayaran niya ito. Wa man dhara'ahu al-qay falaysa alayhi al-qada. At sino man ang nasuka nang hindi niya sinasadya, wala siyang qada, hindi niya kailangan ito bayaran, ibig sabihin tama pa rin ang kanyang pag-aayuno. Pagkatapos, binanggit niya ang hijama. Ang hijama. At ang hijama, ito ay ang pagpapalabas ng maruming dugo mula sa katawan. At kung i-search natin sa Google ang hijama, makikita ninyo ano ang itsura niya para may idea kayo. Ang hijama, ito ay isa rin sa paraan ng pagpapagamot. Ibig sabihin, ayon sa ilang mga ulama, nakakasira daw ang pag-aayuno, nakakasira ng pag-aayuno ang hijama. At isa sa kanilang mga katibayan ay ang hadith, aftar al-hajim wal-mahjum. Nasira ang pag-aayuno ng tao na gumagawa ng hijama at ang tao na kung kanino ito ginawa. So dalawa sila, ang taong gumagawa ng hijama at kung kanino ito ginawa, nasira ang kanilang pag-aayuno. At sinabi ng ibang mga ulama na ang dahilan nito ay dahil ang hijama ay nagiging sanhi, nagiging dahilan ng panghihina ng katawan. At mahaba ang talakayan ng mga ulama tungkol dito, kung nakakasira ba sa pag-aayuno ng hijama o hindi, kung papasok ba dito ang dalawa, kung sino ang gumawa at kung kanino ito ginawa o hindi. Ngunit kukunin natin ang khulasa. Sa buod, may mga salaysay na kung saan binanggit na sina Ibn Abbas at Ibn Umar radiyallahu anhuma, iniiwasan nila ang hijama sa araw ng Ramadan. Iniiwasan nila ang hijama sa araw ng Ramadan. Dahil dito, kinakailangan para sa isang Muslim na magkaroon ng ihtiyat. Ibig sabihin ay maging maingat at piliin ang pinakaligtas na opinion. Kapag may dalawang opinion ang mga ulama sa isang masala, sa isang issue at hindi natin alam kung saan doon ang pinakamalakas at hindi natin alam kung ano ang mga dalil nila, kukunin natin ang pinakaligtas na opinion. At huwag tayo pumili ng opinion ayon sa sarili nating pagnanasa. Ito ay kapag hindi malinaw sa kanya kung alin ang mas malakas na katibayan. Ngunit kung alam natin kung ano ang dalil ng isang
grupo ng mga ulama at ang kabilang grupo ng mga ulama wala silang dalil o mali ang dalil na ginamit nila, so walang duda na kukunin natin kung saan ang may dalil. Tanong, ano ang hatol sa pagkuha ng kaunting dugo dahil sa medical test? Ano ang hatol sa pagkuha ng kaunting dugo dahil sa medical test? So sinabi ni na Sheikh Ibn Baz at Sheikh Ibn Uthaymin rahimahumullah na hindi ito nakakasira ng pag-aayuno. So ito lang muna ang kukunin natin para sa araw na ito. At bilang pangwakas, so nais ko sana magbigay ng isang paalala na dapat natin malaman na bawat tao ay nakakamali at nakakasala. So walang sino man perpekto at walang tao na hindi nakakasala. Dahil sa hadith kung saan sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Ang lahat ng anak ni Adam ay nakakasala. Ngunit ang pinakamabuti sa mga nakakasala ay yung mga palaging nagbabalik loob sa Allah. At kapag nagkamali ang isa sa mga kapatid natin, so kinakailangan natin siyang payuhan at huwag natin siyang iwanan sa kanyang kamalian o kasalanan. Dahil kung tunay mong minamahal ang iyong kapatid, tutulungan mo siya at papayuhan mo siya sa mga bagay na makakabuti para sa kanyang dunya at para sa akhirah. At kapag ang isang tao ay iniwan ang kanyang kapatid sa kamalian o kasalanan at hindi siya pinayuhan, ito ay palatandaan na hindi niya minamahal ang taong iyon para sa Allah at hindi niya ninanais ang kabutihan para sa kanya. At kapag tayo naman ay pinayuhan ng sino man, maging mas matanda man sa atin o mas bata, mas maalam man sa atin o mas kaunti ang kaalaman, kinakailangan natin itong tanggapin. Dahil ito ay palatandaan na nais ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan para sa iyo. At nais niya na ikaw ay magbalik loob. Sinabi ng Allah Azza wa Jal, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. At magbalik loob kayong lahat sa Allah, o mga mananampalataya, upang kayo ay magtagumpay. Ngayon, may mga pagkakataon kapag may mga ibang mga ikhwa o ibang mga akhawat, kapag sila ay nagbibigay ng pangkalahatang paalala, general advice o general reminder, maging sa masjid man ito o sa isang pagtitipon o sa pamamagitan ng group chat sa social media o sa pag-post sa social media, iniisip agad ng iba na sinasabi niya, ako ang pinapatamaan niya. Dahil dito nakakaroon siya ng galit, ng suudhan, masamang hinala, at sinasabi pa niya, bakit hindi niya ako pinayuhan ng pasekreto, bakit ganito ang ginawa niya, bakit hindi ganito ang ginawa niya, ila akhirih. So bilang sagot dito, barakallahu fikum, kapag ang isang tao ay nakakita ng kamalian at nagbigay ng pangkalahatang paalala nang hindi niya binanggit ang pangalan mo o ang pangalan ng taong nakamali, ang pamamaraang ito ay hindi mali. Ang pamamaraan na ito ay hindi mali. At mayroon tayong mga adillah, mayroon tayong mga dalil mula sa Quran, katibayan mula sa Quran at sa sunnah ng ating propeta sallallahu alaihi wasallam. So kukuha tayo ng dalawang halimbawa sa Quran at dalawang halimbawa sa sunnah. Mula sa Quran, maraming mga ayat na pwede natin banggitin, maraming mga ayat na ibinaba ng Allah dahil sa kamalian ng isang tao o ng ilang tao. Ngunit ibinaba ito ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang paalala para sa lahat upang hindi ito uulitin ng iba. Halimbawa, sinabi ng Allah, innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an. Katotohanan, yung mga tumalikod mula sa inyo noong araw na nagtagpo ang dalawang grupo. Ang tinutukoy dito ay may mga iilang mga tao na tumalikod sa digmaan ng Uhud, sa Ghazwatu Uhud. Hindi sila lahat tumalikod, ngunit meron iba sa kanila ang tumalikod. So gayon pa man, ibinaba ng Allah ang aya na ito bilang paalala sa buong umma na ito.
Gayon din sinabi ng Allah Azza wa Jal, wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima. At kapag nakakita sila ng kalakalan o aliwan, nakakawatak-watak sila at iniwan kanila papunta doon. Wa tarakuka qa'ima, at iniwan kanila na tumatayo sa mimbar sa oras ng khutbah. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijara wallahu khairun ar-raziqin. Sabihin mo, ang nasa Allah ay higit na mabuti kaysa sa aliwan o kalakalan, at ang Allah ang pinakamainam na tagapagkaloob. Noong may dumating na tijara, habang nagbibigay ang propeta sallallahu alaihi wasallam na khutbah, umalis ang karamihan. At ang naiwan lang doon ay 12 tao sa khutbah na yun. Ngunit ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ng aya na ito bilang paalala para sa lahat. Sa hadith naman, sa isang mahabang hadith sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim, humingi si Barira, ang isang alipin, ng tulong mula kay Aisha radhiyallahu anha upang mabayaran ang kanyang kalayaan. Ngunit tumanggi ang kanyang amo, ang amo ni Barira, at naglagay siya ng mga ilang mga kondisyon. At kung titingnan natin dito, ang nakakaalam lang tungkol dito ay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, si Aisha radhiyallahu anha, si Barira, at ang kanyang amo. Ngunit tumayo ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa harap ng mga tao, pinuri niya ang Allah at sinabi niya, amma ba'd, at bilang kasunod, ma balu rijalin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Na ano ang nangyayari sa ilang mga tao na naglalagay ng mga condition na wala sa aklat ng Allah. Ma kana min syartin laysa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'ata syart. At ang anumang condition na wala sa aklat ng Allah ay walang bisa, ito ay batil. Hindi tanggap kahit pa ito ay 100 condition, 100 condition. Gayon din sa hadith sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim, may isang lalaki na nagsabi, Ya Rasulullah, inni la ta'akhar 'ani salati fil fajri mimma yutilu bina fulanun fiha. Sinabi niya, Ya Rasulullah, ako ay laging nahuhuli o late ako pumupunta sa Fajr dahil si fulan, ang imam, pinapahaba niya ang kanyang sala. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ. Kaya nagalit ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, at sinabi niya, at hindi ko nakita ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nagalit ng higit pa kaysa sa araw na iyon. Thumma qal, at sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga tao, Ya ayyuhan nas, o mga tao, inna minkum munaffirin, faman amman nas falyatajawaz, fa inna khalfahu ad-da'if wal kabir wa dhal haja. Sinabi niya, o mga tao, tunay na may ilan sa inyo na nakakapaglayo sa mga tayo. Sila ang mga dahilan kung bakit lumalayo ang mga tao. Kaya ang sino man ang magiging imam ng mga tao, paiksiin niya ang sala, sapagkat sa likuran niya ay may mahina, may matanda, at may pangangailangan. At kung titingnan rin natin sa hadith na ito, ang may alam lang tungkol dito ay ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at ang tao na nagtanong sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at ang tinutukoy dito is yung isang imam lang, hindi lahat sila. So anong ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Nagbigay siya ng pangkalahatang paalala, ng general reminder sa harapan ng mga tao, at wala tayong makikitang reklamo mula sa mga sahaba. Kaya ang punto dito ay kung ang isang tao ay nagbigay ng pangkalahatang paalala, ng general advice, at hindi niya binanggit ang pangalan ng sino man, ang paraang ito ay hindi mali. Meron tayong dalil mula sa Quran, mula sa Sunnah, at marami pa tayong pwedeng babanggitin na mga ayat, ang mga ahadith. At ano ang ginawa ng mga sahaba kapag narinig nila
ang kautusan o ang pagbabawal. Tinatanggap nila ito at sinasabi nila, sami'na wa ata'na, narinig namin at kami ay sumusunod. Noong ipinagbawal ang alak, may isang lalaki na umikot sa Madina at nagsabi na ipinagbawal na ang alak. So ano ang ginawa ng mga sahaba? Ang iba sa kanila, meron silang mga drum na puno ng alak, binuhos nila ito. Ang iba sa kanila, meron silang alak sa kanilang kamay, sa baso, binuhos nila ito. Ang iba sa kanila, habang umiinom sila, narinig nila ito, so sinuka nila ang alak. So hanggang sa bumaha ang Madina dahil sa alak. So hindi nila sinabi sa tao na umiikot sa Madina, bakit hindi mo ako pinayuhan ng palihim, ng pasekreto? Bakit ako ang pinapatamaan mo? Bakos tinanggap nila ito, tinanggap nila ang paalala na ito. Kaya kapag tayo ay nakakita o nakarinig ng paalala, dapat magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi niya tayo pinabayaan sa ating kamalian at huwag nating hayaan na paglaruan tayo ng syaitan. Nasasabihin sa atin, ang tao na ito, pinapatamaan kanya. Bakit hindi kanya pinapayuhan ng palihim? Wa ila akhirih. Sa halip, tingnan natin ang ating sarili, ayusin natin ang ating sarili at magpasalamat tayo sa taong nagpayo. At minsan, may mga tao na nagbibigay ng payo na general at hindi niya alam aslan na gumawa ka ng ganitong kamalian. So bakit tayo magkaroon ng suudzan sa tao na yon? At alalahanin natin na hindi naligaw at hindi nawasak ang mga naunang mga nasyon maliban dahil tumigil sila sa pagbibigay ng payo sa isa't isa. Hindi sila nagutos ng kabutihan at hindi sila nagbawal ng kasamaan. Hanggang dito na lang. At next week, binillah ta'ala, kukunin natin mula sa sinabi ni Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, na mula sa mga nakakasira ng pag-ayuno ay imna bimubashara ang pagpapalabas ng similya dahil sa direktang kilos. At so walang katanungan. So hanggang dito na lang. Subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.